Aklan Eleksyon, the senatorial interviews. 5 taong nanilbihang Director General ng Technical Education Skills and Development Authority o TESDA ang tumatakbo ngayon sa pagkasenador na si Joel Villanueva sa ilalim ng koalisyon ng Daang Matuwid. Pero bago niya hawakan na naturang posisyon, naging party list representative siya ng Citizens Battle Against Corruption o CBAC sa loob ng 3 magkakasunod na termino. Anak siya ni Brother Eddie Villanueva na nagtatag ng Jesus is Lord Church na dati na rin tumakbo sa pagkapangulo taong 2004 at 2010 at pagkasenador noong taong 2013. Pagbibigay ng trabaho at edukasyon ang 2 pangunahing plataporma ni Joel Villanueva. At para sa ating Oplan eleksyon, the senatorial interviews, makakasama natin ngayong umaga si Joel Villanueva. Good morning. Good morning, Cara. Mapagpalang umaga po sa ating mga televiewers. TESDA man, yan ang nababasa ko lagi dun sa mga billboard mo eh. Ano bang matuturing mong pinakamalaking achievement mo as Director General ng TESDA? Alam mo, yung TESDA man is a title being given to a TESDA graduate at tayo ay isang TESDA certified barista, kaya tayo TESDA man. So marunong kang mag-ano? Yes, yung sa I am a kape ba yun? licensed Miss Karen. No? Meron akong lisensya na maipagmamalaki na ako mismo ay walk my talk. At ako'y naging isang... So nag-aral ka maging barista? Ngunit ang TESDA man is a mission for me and ito yung mission na gusto nating dalhin sa Senado, yung paggawa ng trabaho, pagbibigay ng maraming libreng skills training at pagtulong na makahanap ng trabaho ang ating mga kababayan. Ito yung nais nating gawin dahil sa TESDA nakapag-produce tayo ng 9 million graduates. 9 million graduates? Yes, ma'am. At yung employment rate, yung pinagmamalaki lagi ni Pangulong Noy, yung pong 28% dati, 72% na ho ngayon. So gusto natin ho, palakihin pa ito at palawakin dahil alam natin yung kahalagahan ng trabaho. So if you're doing good in TESDA, why go back to the legislative department? Isa po sa ating misyon ay ma-institutionalize yung ating nasimulan sa TESDA. Wala hong kasiguruhan kung sinong pumalit na Pangulo o gobyerno na magtutuloy-tuloy po ito. Isa pang gusto natin gawin, palawakin ang programang ito para masiguro po natin na tumitingin, iba-iba pong ahensya, hindi lang TESDA, ang tumututok sa paggawa at paglikha ng trabaho. So ito yung isa sa, I suppose, priority bills mo kapag naging senador ka? Definitely po, yung training trabaho bill na naglalayong palawakin ito at palakihin. At masisiguro po natin, Ms. Cara, na tayo po, i-break natin lahat ng record sa kasaysayan when it comes to job creation. Kung sakaling tayo po ang maging boses ng ating mga kababayan sa paglikha ng trabaho. Okay, Joel, bukod sa pagiging TESDA man, ikaw rin ay naging representative 3 times, di ba, ng party list na CBAC? Yes, Cara, if you would recall, tayo yung nag-move at tayo yung author ng Freedom of Information Bill na banging of Gavel na lang yung kailangan. Si Joel Villanueva po yung tumayo doon para mag-move to arrest the members of Congress leaving the plenary. Ito ho yung ating commitment at patuloy na commitment yung paglaban sa korupsyon dahil kung walang korupsyon, mas maganda po ang doing business sa Pilipinas at mas maraming trabahong malilikha. Okay, speaking of corruption, kasi alam namin ng CBAC ay anti-corruption. Yes. Pero recently, nalalagay din kayo sa alanganin dahil yung dito sa Janet Lim Napoles, ito nga PDAF scam, sinasabi na nakatanggap daw kayo ng 2.33 million pesos worth of kickbacks. Cara, since time immemorial, ang ating kayamanan ay yung ating character at ang ating integrity. For the past 2 years, ito po ay naglinger sa media. But until now, Cara, wala po akong kaso kahit isa na kinakaharap. It's been 2 years. Ito pong complaint was based on fake documents na hindi po ako ang nagsabi, NBI ang nagsabi. Mismong papel po na pinag-final po nila, iba yung party list na nakalagay pero si Joel Villanueva po yung nakapirma. Pero kahit na walang kaso, hindi mo hindi naman ibig sabihin na porke walang kaso wala talagang nangyari. Just recently, si Levito Baligod, na isa sa mga alam naman natin na laking matingkad yung pangalan dahil dito sa PDAF scam na ito, yung expose on the PDAF, isinasangkot kayo na meron daw talaga kayong nakuhang kickbacks. Ngunit kahit isa po sa kanila, maging si, yung binanggit po ninyong pangalan, maging si Janet Lim Napoles, maging yung kanyang mga staff, ni isa po walang makapagsabi na nakapag-usap, nagkita, o kahit kailan merong komunikasyon kami. So ako ho, malinis ang aking konsensya, kaya kong harapin ng Diyos anytime at alam ko mapapatunayan din natin at the truth shall set us all free. May isa kang panayam dati na sinabi mo na natatakot kang baka maging sacrificial lamb ka
ng Liberal Party or ng administrasyon para mapatunayan nilang meron silang makakasuhan tungkol dito sa PDAF at hindi selective yung kanilang justice? Siguro po parang normal na sa ating mga Pilipino ang isipin na ganoon at magtampo at So, nagtampo isipin ka po kay ito. Pangulong Aquino? Hindi po, sapagkat alam ko po na ito'y parte ng proseso. Kung nais natin talagang ayusin ang ating justice system, may mga taong kailangan magsakripisyo. At sana lang po ako na yung una at huli na magkaroon ng ganitong proseso na talagang undue process. At nakakalungkot po dahil imagine ho, more than 2 years na naglilinger ito. Ngunit hanggang ngayon, 0 case ang naipafile sa atin. Hanggang ngayon po, doon sa TESDA, ni isang COA report ng disallowances or suspension, wala po tayong natanggap. Pero si Secretary De Lima, kumusta ang relasyon mo sa kanya? You are running under the same slate. Civil naman po, at gaya ng lagi natin sinasabi, ang mga TESDA graduates po natin na nagtatrabaho sa iba't ibang profesyon, minsan ayaw nila yung work schedule, minsan marahil ayaw nila yung trabaho, pero mahal nila yung magulang nila, yung kanilang mahal sa buhay. Gaya po ni Joel Villanueva, alam niya yung calling niya at alam niya kung gaano kahalaga ang paglikha at paggawa ng trabaho para sa mga kababayan natin para magkaroon ng magandang Yung kinabukasan. standard bearer ng Liberal Party, there was one time na sinabi mo na mayroon kang hinala na baka gusto kang ilaglag ng Liberal Party at ayaw daw sa'yo ni Mar Rojas. Wala ho kami kahit kailan naging problema ni Secretary Mar Rojas. We are very transparent to each other, including that of policies, especially when it comes to education and creating jobs. So, napakaganda po ng relationship namin. Ang nasabi ko po yung some people around the party. But, you know, we move forward at tayo magkakasama sa Daang Matuwid Coalition. Okay, kasama ka sa Daang Matuwid Coalition, pero kinikerry ka rin ng Tambalang Santiago and Bongbong Marcos. And there was one time na you considered also na i-carry ka rin, shared candidate ka ng... Oo, you were considered as a guest candidate din ng Grace Poe and Cheese Escudero. There was an interview na sinabi mo you want to be a shared candidate of the three wala bang conflict of interest dito? Isipin mo, nandun ka sa slate ni Bongbong Marcos at ni Miriam Santiago, nandun ka rin sa slate ni Mar Rojas and Leni Robredo. Una po, gusto kong iklaro na tayo ay nasa Daang Matuwid Coalition. Sinusuportahan ko po ang pagtakbo ni Pangulong Mar Rojas at Vice President Leni Robredo. So silang iboboto mo? Definitely po, without a doubt. Yung pong sa mundo ng politika, hindi po natin dapat itulak palabas yung mga lalaki at babaeng naniniwala sa ating kakayahan at kaya nating iambag sa ating advokasya dito sa pagtakbo sa Senado. So sino man, wala pong politiko, wala pong kahit sino po na mamamayang Pilipino na naniniwala sa atin na kaya nating mag-deliver, kaya nating paramihin ng trabaho, kaya nating magbigay ng magandang kinabukasan. Okay po sa atin yon. So hindi ikaw ang nag-offer ng sarili mo dito sa Tambalang Bongbong Marcos at Santiago? Gaya po ng binanggit nila, sila po'y naniniwala na may kakayahan tayo na padamihin ng trabaho. Maging babanggitin ko na po yung isang hindi nabanggit, ang kampo nila, Mick Digong Duterte. Sila din po they're naniniwala. also carrying you. Sila din po ay naniniwala na dapat ituloy yung ginawa po natin sa TESDA sa paglikha ng trabaho. Okay, marami akong nakikitang billboards ng TESDA na nandun ka, TESDA man. Marami rin syempre mga taong nagtatanong, may pondo ba ng TESDA na ginamit para sa iyong kampanya? Buti Kara na i-bring up mo yan sapagkat ni Singkong Duling wala pong ginagastos ang TESDA dyan. Buong buhay ko po na nasa TESDA ako, tayo po ang humahanap ng sponsors. At ilan po sa mga kababayan natin. Yung billboards na kitang-kita yung mukha mo tapos nakasulat TESDA man, yung ganyan. Ito po ay hindi nasa... TESDA funds yun? Hindi po, never po. At ito po ay nasa property ng GIL Church. Gusto ko lang ipakita itong si Jerome Biaco, taga Sibugay, Zamboanga po. Siya po lumulusong sa putikan para humanap ng pagkain. Pero nung maging TESDA scholar dahil po sa promotion natin sa TESDA, ngayon po siya ay merong trabaho na, nagpupunta sa Jollibee kung kailan niya gustong kumain. So, mabalik lang ako, itong mga billboards na ito, where there's this big TESDA man, hindi ito pondo ng TESDA? Never. So ano to, out of your own pocket? Well, JIL Church po yung lugar na yon, ma'am. At gaya po ng
Zoe Broadcasting Network na kung Okay. saan nandito ang GMA News TV. Kasama din po ang JIL Church po. Okay. Tatanungin lang kita doon sa ilang issues ngayon, ano? So, kilala ka na yung JIL. What is your stand on same-sex marriage? Definitely, I'm against doon sa marriage ng the same gender. Pero po para sa akin yung same-sex marriage ay usapin ng respeto. At para sa akin, hindi lang ho ito action o pagtatalik ng dalawang parehong gender. Importante talaga yung respect at yung respect na dapat ibigay natin sa kanila, especially doon sa mga pag-aari ng real properties, etc. Okay, political dynasty, anti-political dynasty. I'm definitely supporting anti-political dynasty. Okay. Yung death penalty. I am for death penalty, but You're not for now. death Yes, penalty. definitely, ma'am. Especially for heinous crimes and plunderers. Yung mga kawani ng pamahalaan, lagi ho, nung record ko sa Kongreso, basta government official ka, dapat stiffer penalties. Pero ang tingin ko po, hindi ho napapanahon ito sapagkat yung justice system natin, we have to check on it. Masiguro natin na hindi puro mahihirap ang masasadlak dito. Okay. Are you in favor of divorce? I am not in favor of divorce, pero dapat po, gaya ng sabi natin kanina, yung annulment, hindi dapat pang mayaman lang. Kailangan pantay po. Kaya dapat siguro i-modify natin yung sistema ng annulment. Okay. Recently, vinito ni Pangulong Aquino yung SSS, pension hike. I really feel bad about it. I'm sad about it, but I respect the decision of the President. It's his right. Ngunit para ho sa akin, yung SSS, skills para magkatrabaho, nang sa ganon magkaroon ng savings at magkaroon din po ng magandang buhay ang ating mga kababayan. So, importante po talaga yung trabaho para sa akin. Alright. Maraming salamat sa inyo, mga kapuso, Senatorial Candidate Joel Villanueva. Thank you, Thank ma'am. you. Salamat. Appreciate it.